Sama-sama tayong magiging Saksi! Malaking apoy ang sumalubong sa mga residente ng West Riverside, Barangay San Antonio, sa Quezon City kanina umaga. Agad namang inakyat sa ikalawang alarma ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Tinatayang 50 bahay ang nilamon ng apoy at aabot sa 200 pamilya ang nawalan ng tirahan. Iniimbestigahan ng BFP ang pinagmulan ng sunog, kabilang ang anggulong arson. Madadagdag na po ang qualified human trafficking sa mga kasong kinakaharap ni dismissed Mayor Alice Guo. Pinakakasuhan na siya ng DOJ, gayon din ng ilang dayuhang partner niya sa negosyo at iba pang personalidad. Non-bailable ang naturang kaso. Saksi, si Salima Refran. Marso nang i-raid ang Zunyo One Technology sa Baofu Compound sa Bamban, Tarlac dahil sa mga sumbong ng umano'y torture, kidnapping, illegal detention, forced labor at scamming. Naging mitsa ng ilang buwan ng Senate investigation at pagkakaungkat ng mga tanong ukol sa pagkakakilanlan at koneksyon sa Pogo ni nooy Bamban Mayor Alice Guo. 6 na buwan matapos ang raid, iaakyat na sa korte ang alegasyon ng human trafficking laban sa dating alkalde. Pinakakasuhan na ng Department of Justice si Alice Guo o Guo Waping ng qualified human trafficking. Lumalabas dito na may prima facie evidence of reasonable certainty of conviction laban kay Mayor Alice Guo at sa mga ibang respondents basta makapakita na may kinalaman ka sa pagtayo, sa pag-organize ng isang negosyo o isang kumpanya na nadawit sa human trafficking, maaari kang makasuhan ng human trafficking. Pag-amin noon ni Guo sa mga Senate hearing, dati siyang incorporator ng Baofu kung saan umuupa ang Zunyo One. Noong 2019, si Guo ang bumili ng lupa kung saan nakatirik ngayon ang compound. Pero nagbenta na raw si Guo dati ng share sa Baofu bago siya maging mayor noong 2022. Hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Sa kontrasalaysay niya, ginit ni Guo na mali at misleading na sabihing may alam siya sa illegal Pogo activities porket stockholder siya dati ng Baofu. Pero ang kontrasalaysay na yan, yung sinasabing pinanumpaan sa notaryo noong August 14, panahong wala si Guo sa Pilipinas. Kaya hindi raw pinansin ng panel of prosecutors ang naturang kontrasalaysay. Hindi natin talaga matatanggi na madaming delaying tactics na isinagawa yung mga abogado ni Mayor Alice Guo. Pinakamalala doon yung huling ginawa nila. Yung submitted for resolution na yung kaso, naghain sila ng motion to reopen case with motion to admit counter affidavit na alam natin lahat ngayon, peking counter affidavit to. Pinakakasuhan rin ang foreign business partners ni Guo sa Baofu Land Development, ang Chinese fugitive na si Wang Jiang at sina Zhang Huijin at Lin Baoying na sangkot sa money laundering sa Singapore. These are people who are notorious for scamming and money laundering. Now again, the crimes that are alleged to have been committed by Alice Guo et al. Would not have happened if these people did not enable her through their finances. Mahaharap rin sa kaso si dating Technology and Livelihood Resource Center official Dennis Cunanan at ilan pang respondents mula sa Baofu Land, Hongsheng Gaming at Zunyo One Technology. Sa susunod na linggo, isasampa sa Tarlac RTC ang mga kaso na non-bailable. Hiniling na ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat ang mga kaso sa Metro Manila. Sabi ng abogado ni Cunanan, hindi nila inaasahan ang desisyon ng DOJ dahil wala naman daw ebidensya na nakipagsabuatan si Cunanan. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ng iba pang pinakakasuhan pero wala pang tugon sa ngayon. You have the right to remain silent. Hiwalay pa ito sa kaso ni Guo na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na basihan ng arrest warrant na iniharap sa kanya pagkagaling niya sa Indonesia at ng commitment order kaya siya nakadetene ngayon sa PNP Custodial Center. Ngayon dapat ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Guo sa Capas Tarlac RTC Branch 109. Pero kinansela yan dahil sa utos si Presiding Judge Sara Vedania de los Santos na ilipat ang kaso mula sa kanila patungong Valenzuela RTC. Alinsunod umano ito sa Republic Act 10660 at Office of the Court Administrator Circular No. 10/2024 na ang kaso ng isang government official ay hindi dapat litisin sa judicial region kung saan siya nag-oopisina. Sabi ng Justice Department, ang pinakamalapit na judicial region sa Capas ay Valenzuela.
Sa Huwebes, iraraffle ang kaso sa Valenzuela RTC. Wala pang tugon ang abogado ni Guo nang hingan namin ng pahayag sa tawag na text. Bukod sa qualified human trafficking at kasong graft, nahaharap rin si Guo sa kanselasyon ng kanyang birth certificate sa Tarlac RTC, kumaranto sa Manila RTC at deportation case sa Bureau of Immigration. May mga nakasalang ring mga reklamo ng money laundering at tax evasion dito sa Department of Justice. Sa PNP Custodial Center pa rin nakapiit si Guo dahil wala pang utos na ilipat siya ng kulungan. Sinulatan na rin ni Senadora Rizzo Ontiveros ang Valenzuela RTC para payagan si Guo na dumalo sa susunod na Senate hearing sa Martes. Inaasahang haharap din sa Senado ang umano'y body double ni Guo na si alias Kat na dumating sa NBI kanina. Natatakot raw si alias Kat para sa kanyang seguridad. Meron po nakasingkit po na motor, sakay stop po siya sa harap ng bahay namin. Paglabas ko po, pinagpe-picture na po ako. Pero naka-helmet po siya. Meron pa pong time na 2 van, mga lalaki po lahat ng sakay. Yung isa po nagtanong sa terminal, yung isa po sa malapit na tindahan po sa amin. Tinanong ng GMA Integrated News si alias Kat tungkol sa CCTV video kung saan hinihinalang nakita siya sa Zambales para umano iligaw ang mga humahabol sa alkalde. Hindi sinagot ni alias Kat ang mga tanong. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Narescue ang isang sanggol na ibinebenta umano online ng sariling ama. Paghihiganti umano ang motibo ng suspect. Saksi, si John Consulta. Yan. Process na. Ginamit pang human shield ng lalaking ito ang kanyang anak sa rapid operation ng NBI Special Task Force. Pero sa huli, naaresto rin ang 28 anyos sa suspect. Ang aligasyon laban sa kanya, ayon sa NBI, inaalok umano ng suspect sa social media ang kanyang sariling anak na 11 buwang gulang. Nagkanda kami ng verification, nakipag-usap kami dito sa nireport niya, and doon namin na-confirm na nagbebenta nga siya ng bata sa halagang 55,000 pesos. Anak nung mismong nagbebenta itong binibenta niya sa amin. Ang motibo, paghihiganti umano sa kanyang kinakasama na ayaw na raw makipagbalikan sa kanya. Naharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag. Kinasuhan naman natin siya ng child trafficking at resistance and disobedience to persons in authority. Itinurn over na sa DSWD ang na-rescue na sanggol. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.